Ang daming klase ng pag-ibig. May puppy love, may first love, true love. Ang mga yan ay mga pag-ibig na matatawag nating nade-develop mula sa wala. Pero may isang klase ng love na biglaan. At ito ang love at first sight, mga kapuso. Ikaw, sa palagay mo ba ay magiging totoo ang pag-ibig na mula sa unang pagkikita? Dear Papa Dudut, ako po si Elliot, masasabi kong maayos na ang buhay ko sa ngayon. Dahil bago pa man pumasok ang pandemya ay dalawang magkasunod na pagsubok na ang dumating sa buhay namin. Una ay nawalan ako ng trabaho dahil sa pagsasara ng kumpanyang pinapasukan ko. Nagbigay naman sila ng kompensasyon pero dahil sa hirap maghanap ng trabaho noon ay unti-unti ding naubos ang perang yon, Papa Dudut. Saka naman dumating ang ikalawang pagsubok. Nahulog si inay pababa sa hagdanan ng bahay namin na naging dahilan ng pagkabali ng kanyang braso dahil naitukod niya ito. Itinakbo ko siya sa ospital at sa kasamang palad ay kailangan daw lagyan ng bakal ang nabaling parte upang maghilom ng tama ang nabaling buto. Sinabi na rin sa akin kung magkano ang gagastusin. Hindi naman madalian ang operasyon pero hindi din pwedeng mapatagal pa dahil baka hindi na maganda ang lagay ng braso ni nanay. Isang araw papunta ng ospital ay hindi ko alam kung ang nangyari sa akin ay sagot sa problema ko o isang pagsubok ng katatagan. Sa sinakyan kong jeep ay may napulot akong isang wallet. Ako lamang ang sakay ng jeep ng oras na yon, kaya wala nang ibang pwedeng pagtanungan kung may nakahulog ba ng wallet na yon. Binuksan ko ang wallet para malaman kung kanino ito at nagulat ako nang makitang maraming tig-1,000 sa loob nito. Natigilan ako, Papa Dudut, pero hindi sa akin ang perang yon kaya kailangan kong isole. Nakita ko sa wallet ang ID na may address at may cellphone number din. Kaya pagbaba ko ng jeep sa tapat ng ospital ay agad kong tinawagan ng numero na nasa wallet. Hello? Ito po ba si Miss Nola? Opo, ako nga po. Sino po ito? Si Elliot po to. Napulot ko kasi tong wallet nyo kanina sa jeep. Ay, naku, salamat naman. Kanina pa ako nag-aalala eh. Salamat. Sino po pala ito? Elliot po. Ay, naku Elliot, thank you talaga. Welcome po. Saan ko po ba isusoli tong wallet? Naku, wag ka mag-alala. Ako na lang ang pupunta sa'yo. Nasaan ka ba ngayon? Nandito lang po ako sa ospital. Dadalawin ko lang po sandali nanay ko. Tapos pwede na po ako makipagkita sa inyo. Ospital? Nasa ospital din ako. Saang ospital ka? Ay, sorry ha. Nahulog kasi yung tumbler ko. Nandito po ako sa ospital ng... Kayo po ba yung nasa lobby na may pinupulot na tumbler? Nakakulay pulang damit? Ako nga. Nandito ka din? Nasaan ka? Eto po, palapit na sa inyo. Naka-asul na t-shirt po ako. Grabe naman ang coincidence na to. Elliot? Uy, ikaw si Elliot, di ba? Po? Opo. Kanina okay lang na pinopo mo ko kasi hindi pa kita nakikita. Eh halos magkaedad lang pala tayo eh, kaya wag mo na akong poin. Ay sorry po. Ibig kong sabihin, sorry Miss Nola. Miss pa nga ako, pero Nola na lang. Palabiro pala kayo. Minsan lang. Pero seriously, alam mo sobrang salamat ha kasi ikaw yung nakapulot ng wallet ko. Ewan ko ba? Bakit ba hindi ko iningatan at nahulog yan? Salamat talaga ha. Walang anuman. Eto ang wallet mo. Pakicheck na lang.
Ay, sandali. Eto, pagpasensyahan mo na tong 2,000 ha, bilang pasasalamat lang sa pagsusoli mo ng wallet ko. Hindi na ako mahihiya Malaking tulong sa akin to. Bakit ka nga pala nandito sa ospital? Anong sakit mo? Magpapacheck up ka rin ba? Hindi ako. Nandito nanay ko. Nabalian siya ng buto sa braso. Kailangan niyang operahan. Kaya malaking tulong tong bigay mo pandagdag sa operasyon niya. Ganun ba? Teka. Eto, idagdag mo pa tong 2,000 dyan. Nako, masyado na atang malaki tong pabuya mo. Okay lang yan. Ang mga taong katulad mo dapat tinutulungan din. Sige, kakapalan ko na uli ang mukha ko Tatanggapin ko to. Oo, sige, kunin mo na. May kalakihan din ang laman ng wallet ko Kung hindi mo na isoli to sa akin, mas malaki din ang nawala. Kaya maliit na halaga lang yung binigay ko kumpara sa magandang ginawa mo. Salamat talaga. Salamat. Sagot ka ng langit sa problema ko. Kanina dasal din ako ng dasal na kung hindi ko makukuha yung pera, hahayaan ko na lang. Basta maisoli lang ang mga ID at iba pang importante sa wallet ko. Pero naibalik lahat. Kaya sagot ka din ng langit sa dasal ko. Malakas talaga ang kapangyarihan ng dasal. Ano bang kailangan? Ewan ko, Papa Dudut, kung bakit parang ang daming time ni Nola para sa akin noon. Siguro ay sobrang thankful talaga siya sa pagsusoli ko nang nawala niyang wallet. Papa Dudut, nasa dibdib ko lahat ng problema kaya napakasarap ng pakiramdam na may makikinig sa akin para mailabas ang nasa loob ko. Kaya naman unti-unti din gumaan ang pakiramdam ko. Buong-buo kong ikinuwento sa kanya ang pangyayari dahil kasi sa pagkawala ng trabaho ko ay nagpilit din si nanay na maglako ng gulay sa paligid namin. Hanggang sa noong araw na yon ay nagmamadali si nanay para magtinda dahil tinanghali siya ng gising. Doon na nga nangyari ang aksidente. Matapos ko may kwento sa kanya ang lahat ay humingi pa siya ng pasensya dahil nga sa maliit lamang ang naiabot niya. Ang sabi ko ay hindi maliit ang 4,000. Nahiya nga ako, Papa Dudut, kasi parang ang insensitive ko at hindi ko man lang naitanong sa kanya kung bakit siya nasa ospital. May dinalaw ba siya o siya mismo ang nagpatingin? Hindi ko alam kung bakit parang ang tagal na niya akong kakilala. Sinabi niya na kung hindi lang siya magpapatanggal ng bato sa abdo ay marahil ay natulungan niya ako sa pagpapaopera din sa nanay ko. Nang madinig ko yon ay sobrang hiyang-hiya ako. Isosoli ko na sana ang ibinigay niya dahil kailangan niya din pala ng pera pero pinigilan niya ako. Ang sabi niya na hindi naman siguro aabot sa eksaktong 50,000 ang gagastusin niya. Nahihiyaman ako ay nagpasalamat na lang din talaga ako ng sobra. Pero Papa Dudut, na love at first sight talaga ako sa kanya. Pero alam kong pangarap lamang yon. Kaya naman sinantabi ko ang pakiramdam na yon. Hanggang sa nagpaalamanan na kami, Papa Dudut, syempre kulang pa ang pera ko kaya kailangan ko pang kumayod sa mga racket at sideline na pwedeng pasukin para mabuo ang pampaopera ng nanay ko. Kumusta po kayo, Nay? Okay naman ako, anak. Huwag ka na masyadong mag-alala. Masakit pa po ba? Hindi na masyado, anak. Binigyan ako ng gamot kanina kaya medyo nawala na ang kirot. Nay, huwag niyong tiisin Kung may nararamdaman kayo, sabihin niyo agad. Baka mamaya daw makalipat na tayo sa ward. Pasensya ka na, Nay Dito na muna tayo sa hallway. Anak, sa bahay na kaya ako magpagaling? Nay, hindi pwede. Mas mabuti na dito. Nandyan lang ang mga doktor at madaling tanungin kung may maramdaman man kayo. Anak, masyado ka nang nag-aalala. Baka ang sarili mo naman ang mapabayaan mo. Alam kong pagod ka kakahanap ng trabaho tapos binigyan pa kita ng problema. Nay, aksidente ang nangyari. Hindi po kayo nagbigay ng problema. Kung nag-ingat lang ako, hindi sana mangyayari to. Nay, mag-concentrate na lang kayo sa pagpapagaling. Hayaan nyo na ang pag-iisip sa akin. May tatawid natin to.
Kayo na nga din ang nagsabi sa akin nung mawalan ako ng trabaho na pagsubok lang yun para mas lalo tayong lumakas. Kaya magpalakas kayo, Nay, para mas lumakas pa ako. Oo, anak. Konti na lang, Nay, mabubuo ko na ang pampaopera nyo. Kanina, nakapulot ako ng wallet. Ang daming lamang pera. Naku, anak. Nay, huwag kayong mag-alala. Hindi ko po inangkin yung pera. Isinoli ko po. Mabait po yung may-ari, Nay. Binigyan ako ng 4,000 pabuya. Hindi na ako nahiya, Nay. Kinuha ko na. Napakabait naman ng taong yun. Kita mo, anak, ang kabutihan sinusuklian talaga. Nay, alam nyo ba? Hindi lang siya mabait. Maganda pa. Aba, parang ang tamis ng ngiti mo sa pagkakasabi na maganda siya. Hindi po ah. Elliot! Nola, Bakit nandito kayo? wala pa kasing bakante sa ward. Pero mamaya baka makalipat na kami doon. Anak, Ay, sorry Nay. Nola, siya pala ang nanay ko. Nay, siya yung sinabi ko sa inyong may-ari nung wallet na napulot ko. Nice to meet you po. Kumusta po kayo? mabuti-buti na iha. Salamat ha. Totoo pa lang sabi ng anak ko. Bukod sa mabait ka na maganda ka talaga. Nay, Ikaw ha? Baka binebenta mo na ako sa nanay mo ha? huwag ka maniwala dyan kay nanay. Palabiro talaga yan eh. Kumusta ka pala? Anong sabi ng doktor? Ayun, kinuhanan niya ako ng mga test. Bukas ko malalaman ang resulta. Sabi pa niya, parang baka hindi ko na raw kailanganin magpa-opera. Baka kayanin naman daw ng gamot. Naku iha, makakaasa ka sa dasal ko na sana hindi ka na nga operahan. Salamat po. Pasensya na po, hindi po yata nasabi ni Elliot yung pangalan nyo. Andeng ang tawag sa akin, pero tawagin mo na lang akong Nanay Andeng. Nay, nakakaya. Ano bang nakakahiya doon? Nanay naman talaga si Nanay Anding, kaya natural na tawagin siyang Nanay Anding. Tama yun anak. Uy, Nay, nakakaya po. Ay, si Nola ang kausap ko. Tama ang sinabi mo anak. Nay naman eh. Oh, palabiro pa lang nanay mo. Ikaw masyado kang seryoso mula pa kanina nung nagkakilala tayo. Yun nga ang sinasabi ko dyan. Masyado kong inaalala. Kaya ayan tuloy, nakakalimutan na magbiro at ngumiti. Ay, pinagtutulungan ba ako rito? Uy, ngingiti na yan. Nahihiya pa eh. Alis na nga ako. Eto naman masyadong pikon. Ang mabuti pa, ako na nga alis at baka may pag-uusapan pa kayo ni Nanay Anding. Salamat uli iha. Sana magkita pa tayo. Ay, sigurado po yan Nanay Anding kasi babalik po ako bukas. Ayan, dalawin mo kami ni Elliot ha. Napakasaya mong kausap eh. Hindi lang yun, tignan mo at napakasaya ng itsura ni Elliot ngayon. Nay, ano ba? Nakakahiya. Alis na po ako. Nanay Andeng, may sinabi ba sa inyo ang doktor kung bawal sa inyong prutas? Ha? Parang wala naman. Bakit iha? Sige po magdadala po ako bukas ng prutas. Wag na, Nola. Nakakahiya na eh. Hindi naman para sa'yo yung prutas, para kay Nanay Andeng yun. Sa bagay. Ikaw, dadalang kita ng masarap na siopaw dun sa amin. Pwede din ba kayo ng siopaw, Nanay Andeng? Dadalang ko din kayo, ha? Ikaw ang bahala anak. Sige po, habol pa po ako sa trabaho ko. See you po tomorrow. Alam mo, bagay kayo. Si nanay parang ewan. Papadudot hiyang-hiya ako ng oras na yon. Pero kalahati ng pakiramdam ko naman ang kinikilig. Ewan ko ba papadudot. Hindi ko pa masyadong kilala si Nola pero dahil sa bait niya ay may kung anong kumikiliti sa akin para kiligin. Noong kinagabihan ng araw na yon ay nagkabakante na sa ward papadudot. Kaya nailipat na si nanay. Mas maayos na ang tulugan ko at binabantayan ko kasi si nanay aalis lamang ako ng umaga para nga mag-apply. Babalik na lang uli ng tanghali, nag-message kaagad ako kay Nola na nakalipat na ng kwarto si nanay. Kasi baka kung sakaling talagang pupunta siya kinabukasan ay alam na niya kung nasaan kami. Isa pa ay parang gustong gusto ko nang mag-mensahe sa kanya.
Pero hindi ko alam ang sasabihin kaya noong nakalipat si nanay ay binalita ko kaagad sa kanya. Sumagot naman siya nang masaya siya at hindi na sa hallway nakapwesto si nanay. Gusto ko pa sanang mag-follow up ng message pero ewan. Bakit pinanghihinaan ako ng loob? Kasi hindi ko alam ang sasabihin ko. Kaya halos mapatalon ako sa tuwa noong nag-message siya uli na see you tomorrow, pahinga ka na, good night. Kilig na kilig ako Papa Dudut at hindi ko na mahintay ang kinabukasan. Kaya hindi pa pumuputok ang araw kinabukasan ay umuwi na ako para magpalit ng damit. Maaga ako mag-a-apply sa mga nakita kong mga bakanting trabaho at matapos ay nagmamadaling pumunta sa ospital. Unay para mabalikan si nanay at pangalawa ay baka magpunta na si Nola at hindi ko maabutan. Ewan ko Papa Dudut ha, pero sobrang coincidence na naman na pagbaba ni Nola sa taxi ay siya namang pagdating ko. Gumagawa kaya ng paraan noon ang pagkakataon? Ewan, basta kinikilig na naman ako. Mabuti na din at nasaktuhan ko siya kasi medyo mabigat yung dala niyang pasalubong para kay nanay. Pagdating sa kwarto ay nakita na namin na tulog pa si nanay. Kaya sabi niya na tamang-tama kasi bibili muna siya ng inumin sa kantin dahil hindi siya nakapagdala dahil sa bigat ng mga dala niya. Sinamahan ko siya Papa Dudut, syempre habang naglalakad ay umaatikabong kwentuhan ang naganap. Pakiramdam ko nga ay hindi kami naglalakad Papa Dudut. Pakiramdam ko ay nakasakay kami sa lumulutang na ulap sa Cloud9 Papa Dudut. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Pagdating namin sa kantin Papa Dudut ay walang tindang tubig. Naubos daw pero parating na yung in-order nila. Kaya naupo muna kami para hintayin yung tubig. Doon na naikwento ni Nola na noong gabi pala na tinawagan na siya ng doktor para sabihin na ubusin niya na muna yung mga niresetang gamot na para sa 3 araw. Saka siya titignang muli kung makakayanang tunawin ng gamot ang bato sa abdo niya. Kung tutuusin ay hindi na pala kailangan pumunta ng ospital ni Nola dahil after 3 days pa dapat ang balik niya. Pero nagpunta pa rin siya para lamang madala ang mga ibibigay niya kay nanay. Lalong tumataas ang respeto at pagtingin ko sa kanya Papa Dudut nang dahil sa mga nalaman ko. Sinabi ko sa kanya na patuloy kaming magdarasal ni nanay para hindi na siya maoperahan. Napansin ni Nola na parang bumibigat ang mga kuwentuhan namin. Kaya nagtanong siya kung saan ako nagtatrabaho. Doon din niya nalaman na wala akong trabaho at nag-a-apply pa lamang. Kaya sinabi niya na nagtatrabaho siya sa isang pabrika na gumagawa ng tela at kailangan nila ng delivery driver. Yun nga lang daw, hindi pang matagalan yung mai-offer niyang trabaho dahil yung talagang driver nila na matagal nang nagtatrabaho doon ay babalik pa. May inaasikaso lamang sa probinsya kaya nang hingi ng leave. Pero kahit na hindi pang matagalan ay masaya na ako kung makakapasok ako dahil malaking tulong na ang kikitain ko doon. Sinabi pa ni Nola na dahil parang temporary lamang ako ay pwede niyang ilakad na maging kaliwaan ng sweldo ko kada araw para mabuo na ang pang-opera ni nanay. Nang araw na yon, pag-aakyat namin kay nanay ay nagpaalam ako sandali para mag-apply sa kumpanya nila Nola. Natuwa naman si nanay at pakiramdam ko ay lalong lumalim din ang pagmamahal niya kay Nola. Matapos kong mag-apply ay bumalik ako ng ospital para ibalita kay nanay na dahil sa rekomendasyon ni Nola ay tanggap agad ako. Napakadali ng trabaho Papa Dudut. Ang delivery ay tuwing umaga at hapon lamang. Kaya pwede akong bumalik sa ospital para magbantay kay nanay at babalik na lamang sa oras ng pagdi-deliver Papa Dudut. Nakakahiya. Ikaw pa ang nagbayad ng taxi. Ano ba?
Kung ako lang mag-isa ang pupunta dito, ako din naman ang magbabayad. Kaya isipin mo na lang na may libreng sakay si Mayor. Salamat ah. Ang kulit mo, sabi ng taxi lang yun eh. Hindi lang sa taxi, pati sa pagpasok sa akin sa trabaho. Yung pagiging mabait mo sa akin at kay nanay. Alam mo, napakalaking bagay sa akin ang ginawa mo. Kaya natutuwa ako kay Nanay Anding kasi pinalaki ka niyang marangal. Salamat. Oh, naiiyak ka ba? Ha? Hindi. Makita ka naman ni Nanay Anding niya, lolokohin ka na naman nun. Pasensya ka na kay nanay ha. Alaskador lang talaga yun. At pikon ka naman. O ayan, parang napipiko ka na naman ah. Hindi ah. Papasok na tayo sa ward. Ngumiti ka na, baka si Nanay Anding naman ang humalili sa pangaasar. Tulog pa pala si nanay. Ay, oo nga. Sige, puntahan ko muna yung doktor ko ha. Balik na lang ako mamaya. Gusto mo samahan na kita? Wag na, doon lang naman sa itaas yung doktor ko. Tsaka mabuti na yung nandyan ka para pagising ni Nanay Anding, makita ka niya kaagad. O sige, sabihin ko na lang kay nanay na babalik ka. Oo, sige. Nay, may kailangan po kayo? Nakatulog pala ako. Sumakit kasi kanina tong kamay ko. Pinainom ako ng gamot. Nakakaantok pala yun. Mamaya po, kakausapin ko yung doktor na sa 1 linggo na kayo operahan. Sigurado po na kompleto na ang pera sa 1 linggo. Medyo matagal na kasi yan eh. Natatakot ako na baka hindi na maiayos ang braso nyo. Anak, may awa ang Diyos. Wala naman sigurong masamang mangyayari sa akin kung maghihintay pa tayo. Sana nga po, Nay. O, umiiyak ka ba? Hindi po. Huwag kang iiyak. Hindi maganda itsura mo pag umiiyak ka. Nanay naman eh, nangaasar na naman. Yan na nga ba ang sinabi ni Nola kanina na siguradong aasarin niyo ako pag ganito ang itsura ko? Nasaan na nga pala si Nola? Nagpunta lang po sa doktor niya. Aalamin daw niya ang resulta kung nakuha ba sa gamot yung kondisyon niya. Sana naman. Dadaan daw po siya dito pagtapos dun sa doktor niya. O, ayan na pala siya. Nanay Anding, good morning po. Kumusta ka, anak? Anong sabi ng doktor? Elliot, Nanay Anding. Hindi ba maganda ang resulta? Joke! Okay lang daw po ako. Effective daw po yung gamot. Wala nang operasyon na magaganap. Ay, salamat naman sa Diyos. Bibili po ako ng pansit, Nay, ha? Magse-celebrate tayo. Oh, Elliot, may nasabi ba akong masama? Bakit malungkot ka? Ah, wala. May naalala lang ako. Masaya ako na hindi ka na ooperahan. Napahiya ako noon, Papa Dudut, kasi sobrang saya ni Nola pero ang lungkot ko. Bigla ko kasing naisip na sana ay pwede din yon sa nanay ko. Na hindi na niya sana kailangang operahan pa. Kaso ay hindi. Kaya agad akong humingi ng paumanhin dahil sa itsura ko. Pinilit kong ngumiti pero kahit si nanay ay ramdam kung bakit ako biglang nagkaganon. Mag-aalala na naman si nanay at baka sisihin na naman niya ang sarili niya dahil sa aksidente niya. Kaya kahit hindi ako artista ay talagang pinilit kong iarte na wala namang problema. Mahirap ang ginawa ko kasi pasulpot-sulpot at naiisip ko na nakakatakot para kay nanay ang operasyon. At isa pa ay hindi pa sapat yung naipon ko para sa operasyon ni nanay. Pero kailangan kong magmaskara ng masayang mukha para hindi sila madamay. Kaya para hindi na nila mahalata ay nagyaya na ako na bumili kami ng pansit. Nakakahiyaman, Papa Dudut, dahil hindi naman ako ang gagastos. Pero ayoko na kasing mapansin at maramdaman ni nanay ang nararamdaman ko. Kaya umalis muna kami para bumili. Makakapagtago ako kay nanay pero hindi kay Nola dahil siya ang kasama ko. Oh, tayo na lang dalawa. Baka naman pwede mong i-share yan. Ha? Ang alin? Ito naman, maang-maangan pa. Hindi kita maintindihan.
Alam mo, sinabi sa akin nung pahinante mo sa kumpanya na magaling ka daw na driver. Pero ang masasabi ko, hindi ka magaling na artista. Kasi halatang-halata ka kaya. Koko nga naramdaman ko di mas lalo na si Nanay Andeng. Nanay mo yun Sorry. Sige lang, ilabas mo lang yan. Masamang kinikimkim yan. Iyak mo lang. Si nanay kasi. Natatakot ako. Ang tagal na nung kamay niya. Kailangan nang maoperahan. Mamaya, kausapin natin yung doktor. Kung pwede nang operahan si Nanay Anding bukas. Sabi ng doktor, dapat daw talagang operahan. Kaso hindi ko pa kaya. Huwag ka na mag-alala, may paraan doon. Paano? Hindi ba hindi ko na kailangan magpa-opera? So yung pera na in-advance ko sa opisina, hindi naman pwedeng isoli ulit. Kaya yun na lang ang gamitin natin para mapa-opera si Nanay Anding. Ha? Pero ikakaltas nila sa iyon. Baka wala kang swelduin. Hindi naman nila ikakaltas yun ng buo. Uunti-unti nila yun hanggang mabuo. Halos hindi ko na mararamdaman na kinakaltas sa akin yun. Pero hanggang sa Biyernes na lang ako sa trabaho sa kumpanya nyo. Baka matagalan bago kita mabayaran ng buo. Alam mo, kung sisingilin ko din naman sa'yo, syempre hindi buo. Hulug-hulugan mo na lang din. Hindi ko alam kung sasabihin ko. Pero salamat. Kailangan ko yung inaalok mong tulong. Bukas na bukas pagka-deliver ng umaga, mag-iikot uli ako para mag-apply ng trabaho. Huwag ka na mag-ikot, baka mahilo ka pa. Ha? Uy, natatawa sa joke ko. Baka mamaya magmukha na akong baliw dito. Umiiyak tapos tatawa. Ang ibig kong sabihin, huwag ka na maghanap ng trabaho. Sa mahigit 1 linggo mo sa kumpanya, maganda yung record mo. Madami ang natuwa sa'yo. Kaya nung sinabi sa akin na may opening para sa checker ng stocks, sabi ko na ikaw na yung kunin. Kaya bukas na bukas, pagkatapos mo mag-deliver sa umaga, may interview ka sa HR. Ano lang naman yun, for formality na lang. Pasok ka na sa trabaho. Kaya sa Lunes, simula ka na bilang checker. Totoo ba yan? Hindi, joke lang. Ano ka ba? Ang haba ng sinabi ko para maging joke yun, no? Oo, totoong totoo. Kaya bumili na tayo ng pansit para sa double celebration. Nola, salamat. Sobrang maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Madali lang makabawi. Pag okay ka na sa trabaho, yung unang sweldo mo, treat mo kami ni Nanay Anding ng pansit. Pansit lang? Gusto mo samahan ko na ng cake? Samahan mo na din ng ice cream. Sige, deal. Tara. Ay, sandali lang ha. Sagutin ko lang to. Oh, hello. Hello, Nola. Kamusta ka? O ano naman na nakain mo at bigla mo akong kinumusta? Ito naman, mainit ka agad ang ulo. Jerry, madami kasi akong ginagawa Ano bang kailangan mo? Kukumustahin lang sana kita. Okay naman ako. Ikaw, sana okay ka rin. O siya, sige na, may gagawin pa ako. Bye. Sino yun? Ay naku, isipin na lang natin na wrong number. Ayokong masira ang araw ko. Kaya tara na, halika na. Bumili na muna tayo ng pansit dahil naghihintay na si Nanay Andeng. Papa Dudut, hindi ko alam kung anong maganda ang nagawa ko at ibinigay sa amin ng Diyos si Nola. Sobrang bait niya. Hindi niya kami kaano-ano o hindi man lang kakilala ng matagal ni Nanay pero ganoon na lamang ang suporta niya sa amin. Sa tulong niya ay naoperahan si Nanay at nakauwi na kami ng bahay. Pero tuloy pa din ang pagiging mabait ni Nola sa amin. Palagi siya nagpupunta sa bahay tuwing weekend para doon mananghalian. Kasi si Nanay bagamat nakasemento pa ang kaliwang braso ay nakagagalaw naman ang kanan niya. Kaya tuwang-tuwa siyang paglutuan si Nola. Spoiled si Nola kay Nanay kasi every weekend 30 putahe lagi ang handa ni Nanay. May pabalot palagi si Nanay. Minsan habang kumakain kami noong magaling na ang braso ni Nanay ay nakwento niya na itutuloy niya ang paglalako ng gulay para may extra income kami at hindi yung sweldo ko lamang ang hinihintay namin. Kahit may kulang pa ako sa pagbabayad ng pinahiram ni Nola para sa operasyon ay sinabi niyang papahiramin niya daw ng pera si Nanay para magtayo ng maliit na tindahan ng ulam sa tapat ng bahay.
bilang masarap magluto si nanay, sigurado daw na papatok sa tao ang luto niya. Isa pa sabi ni Nola para hindi na daw lalayo pa si nanay sa paglalako. Mabuti daw yung nandyan lamang siya sa tapat ng bahay. Tinanggihan ni nanay dahil sa nahihiya ito. Pero pinagpilitan talaga ni Nola kaya ayon, natuloy ang tindahan ng lutong ulam sa tulong ng kapital na pinahiram ni Nola, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sobrang lalim na ng pagmamahal ko para kay Nola, pero nahihiya akong sabihin sa kanya dahil sa dami ng tulong niya sa amin. Baka magmukhang abusado na ako at magmukhang ayoko siyang bitawan dahil madami pa siyang maitutulong sa amin. Alam kong mali ang iniisip ko, Papa Dudut, pero pinanghihinaan talaga ako ng loob. Baka mali ang nararamdaman ko na may nararamdaman na din siya sa akin si Nola. Natatakot ako, Papa Dudut. Sa 6 na buwan na magkakilala kami ni Nola ay doon ko lang din nalaman na may boyfriend pala siya bago kami nagkakilala. 3 taon sila pero nagkahiwalay sila dahil sa selos ng lalaki sa estado ng buhay ni Nola. Dahil mas kumikita si Nola kesa sa ex niya, ay insecure ito kaya kung ano-anong selos ang inimbento hanggang sa makipaghiwalay na nga si Nola. Siya pala yung Jerry na minsang nadinig ko na kausap ni Nola sa telepono. Napakabait ni Nola para pag-isipan siya ng ganon. Nainis ako pero nailang din. Kasi 6 na buwan pa lamang, baka hindi pa uli handa si Nola para umibig. Ang daming naglalaro sa utak ko at halo-halong emosyon, kaba, hiya, takot. Pero sabi ni nanay ay wala daw mangyayari sa akin kung puro ako isip. Gawin ko daw at kung ano ang maging kalabasan ay tanggapin ko. Kaya ginawa ko, Papa Dudut. Maganda ang kinalabasan ng pag-uusap namin. Naging kami, Papa Dudut. Kinikilig na naman ako. Siyempre talagang ginawa ko ang lahat para maging masaya siya. Makalipas nga ang 6 na buwan pa ay niyaya ko na siyang magpakasal, Papa Dudut. Tara, kain na tayo. Sige, sunod ako. Sagutin ko lang to. Sige. Hello? Grabe naman yung pagkakahilo mo. Ano ba naman, Jerry? Bakit ka ba kasi tumatawag? Kailangan ko na bang magpalit ng number para maintindihan mo lang na ayoko na makipag-usap sa'yo? Huwag ka naman ganyan. Kukumustahin lang naman kita eh. Ano bang gusto mong marinig, Jerry? Na hindi ako okay? Tapos sasaya ka na? O sige, kumusta ako? Hindi ako okay. O ano, okay na ba yon? Sobra ka naman. Hindi ka naman dating ganyan ah. Pwes, salamat sa'yo at ito na ako ngayon. May gagawin pa ako kaya goodbye na. Sabado ngayon, may gagawin ka pa rin? Oh, kailan ba kita naging sekretary para magdikta ng schedule ko? Sige na, magtatanghalian na kami. Baka hindi pa ako makakain. Kami? Sino kasabay mo manangalian? Ay, kailangan ko talagang sabihin sa'yo. Kung sasabihin kong kasabay kong kumain ng hari ng Inglaterra, anong gagawin mo? Alam mo, nagiging bakulaw na ako dahil sa'yo eh. Ibababa ko na to, sige na. Wow! Nanay Andeng, ang dami naman ang niluto nyo. Syempre, espesyal na araw to eh. Ano pong meron? Ha? Hindi ba 1 taon na mula nung maoperahan si nanay? Kaya ayan, naganda siya. Oo nga, tama. Ay, oo nga no. Tara, kumain na tayo. Magdasal muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, salamat po sa inyong mga pagpapala at higit sa lahat, salamat po sa aming buhay. Amen. Amen. Kain na. Nahihirapan ako mamili ng uunahin ko kasi alam ko masarap lahat yan eh. Unahin mo na yung pinakapaborito mo. Oo nga po, itong masarap na bopis. Nay, gusto ko sa darating na importanteng araw sa buhay ko, mas madami pa ang handa ha. Aba syempre naman anak. Pero dahil pang maramihan ang lulutuin,
Dapat may mga assistant ka. Yung tagamando ka lang kung anong ilalagay. Kung kailan haluin, may tagagayat ng mga sahog. Para po hindi kayo pagod na pagod. Dahil importante po kayo sa okasyon na yun. Tama ka anak, dapat maganda ako. May pinag-uusapan po ba kayo na hindi ko alam? Imbitado ba ako dyan? Naku anak, hindi ka lang imbitado, ikaw pa ang star. Nakakatawa po yung ako yung star. Ikaw talaga anak. Bakit po? Dahil ikaw lang naman ang natatangi at nag-iisang star sa puso ni Elliot. Po? Anong ibig sabihin ni nanay? Nola, papayag ka bang maging asawa ko? Ha? Kung hindi ka pa handa, maiintindihan ko. Ano bang sinasabi mo? Handang-handa na ako, no? Kinikilig ako. Nay, nakakahiya. Tatlo lang tayong nandito. Kanino ako mahihiya? Nakakahiya kay Nola. Bakit ba? Masaya si nanay eh. Bakit? Hindi ka ba masaya? Ha? Masaya, syempre. Sobrang saya. Naku Nola anak, kailan ba kami pwedeng mamanhikan sa inyo? Dapat formal nang hingi ni Elliot ang kamay mo sa mga magulang mo. Kung kailan niyo po gusto, Nay. Sasabihan ko lang naman sila. Ayan sige, wag na kayo magluto, magdadala na lang kami. Ay sige po, gustong-gusto din ni nanay at tatay ang luto ninyo. O Elliot, kailan mo balak? Kahit bukas po, para maplano na agad ang kasal. Sige, mamamalengke na ako mamaya. Nay, wag na kayo magluto. Ang dami nitong hinanda nyo ngayon, no? Initin na lang natin bukas. Ano ka ba, nakakahiya naman sa mga magulang mo? Hindi po. Hindi naman po sila maselan kung bagong luto o iniinit ang pagkain. Kasi ganun pa rin naman ang sume. Masarap pa rin kasi luto nyo pa rin naman ito. O sige, pero gagawa ko ng leche flan para may matamis tayo. Kasing tamis ng ngiti ng anak ko. Yee! Ang dami niyong plano. Kasama pa ba ako dyan? Natapos ang araw ng pamamanhikan namin ni Nanay Papa Dudut. Masaya din ang mga magulang ni Nola at hindi naman sa pagbubuhat ng bangko Papa Dudut, pero natutuwa talaga sila sa akin, ang mga magulang niya, dahil mabait daw ako, masipag at magalang. Siya nga pala Papa Dudut, babalikan ko lang para klaro. Yung utang ko pala ay yung pinahiram ni Nola kay Nanay ay nabayaran namin bago pa man kami naging magkasintahan ni Nola. Wala lang, baka kasi isipin ng mga kabarangay natin na kaya ko siya pakakasalan para hindi na kami magbayad. Pero wala na din naman kaming pakialam sa isipin ng iba kasi ang importante ay masaya kami. Hindi kami nag-aksaya ng oras Papa Dudut. Talagang kinakarir namin ang paghahanda sa kasal. Sa ihahandang pagkain ay sinanay na ang nag-aasikaso. Kaya talagang nakatuon kami sa mga permit, mga papel na kailangan, ang mga lugar na pagdadausan ng kasal at reception. Ang mga damit namin syempre, ang entourage, ang imbitasyon at ang mga imbitado. Kahit abalang-abala kami at nakakapagod ay natatapos ang araw namin na masaya kami dahil sa paghahanda. Masaya kami nang dumating ang araw na may gugulo pala sa fairy tale namin ni Nola. Sinilip mo yung design ng damit ko, no? Hindi daw pwede yung ganon. Ito naman, naniniwala ka pa ba sa pamahiin? Saka design lang naman ang nakita ko. Hindi yung aktual na damit. Kaya hindi counted yun. Basta madaya ka. Nola, Jerry? Jerry? Siya yung ex-boyfriend ko. Nola, pwede ba tayo mag-usap? Sorry pare ha. Madami pa kaming aayusin kasi kakasal na kami. Nola, please. Gusto kitang makausap. Jerry, wala na tayong dapat pag-usapan. Please naman, Nola. Huwag mo naman ako ganituhin. Pare, naintindihan mo naman siguro yung sinabi ni Nola. Wala nang pag-uusapan. Huwag ka nga makialam dito. Sira ulo ka pala eh. Elliot, huminahon ka nga. Hayaan mo ako. Gusto kitang makausap, please. Pagbigyan mo naman ako. Bakit ngayon?
Nung panahon na gusto kitang makausap, hindi mo ako pinansin. Ngayon gusto mo makipag-usap sa akin? After 1 year? Inaamin ko na, naging tanga ako noon. Pero nagsisi na ako. Nagbago na ako. Kung nagbago ka para sa sarili mo, maganda yon. Pero kung nagbago ka para sa akin, sobrang huli na ang lahat. Pero huwag ka mag-alala, pinatawad na kita noon pa. Hindi ako papayag ng ganun. Kailangan natin mag-usap. Ang kulit mo naman pala eh. Ayaw na nga makapag-usap, pipilitin mo pa. Pwede ba? Lubayin mo na si Nola. Ikakasal na kami. Kaya wag mo na siyang guluhin. Halika na nga, Elliot. Hindi. Mag-uusap tayo. Pare, kung gusto mo mag-iskandalo, wag mo kaming damay. Elliot, halika na sabi. Nola! Tanga ka ba talaga? Nola, please! Nakakabwisit ka na. Gusto mo ba talaga? Elliot, ano ka ba? Bakit mo ba kasi papatulan yan? Halika na. Mauna ka nang umuwi. Mag-uusap lang kami. Ano? Mauna ka na sabi. Susunod na lang ako. Magpapaiwan ka para dyan? Pauwiin mo ako? Sino ba ako dito? Please naman, Elliot. Huwag ka nang dumagdag, oh. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Nola, anong ginagawa mo? Umuwi ka na, please. Halika na, Nola! Durog na durog ang puso ko noon, Papa Dudut. Hindi ko maintindihan ang naging desisyon ni Nola at mas pinili niyang sumama sa lalaking nanakit sa kanya noon kesa sa akin. Ayoko na sanang tingnan sila dahil sobrang sakit, Papa Dudut. Sana nga hindi na ako tumingin pa dahil kitang-kita ko ng halikan ng lalaking yon, si Nola. Para akong binulag ng eksenang yon, Papa Dudut. Hindi ko na nakikita ang paligid basta naglakad lamang ako ng naglakad ng tahimik subalit tuloy-tuloy ang pagtulo ng aking luha. Hanggang sa makarating sa bahay ay saka ako humagulhol kay nanay. Pinilit akong aluin ni nanay at nagpaliwanag siya sa nangyari na hintayin ko daw muna si Nola para mas maliwanagan ako. Hindi umuwi sa bahay si Nola ng araw na yon. Hindi ko siya tinawagan dahil nanginginig ako tuwing susubukan ko. Pero Papa Dudut, bago pa man mag-isip ang mga tagapakinig ay lilinawin ko lamang po ang mga nangyari. Hindi umuwi si Nola sa bahay namin dahil umuwi siya sa bahay nila kung saan ay kasama niya ang parents niya. Tinawagan naman niya si nanay para sabihin na nasa bahay na nila siya. Alam din ni Nola, Papa Dudut, na masakit para sa akin ang mga nangyari. Pero dahil kasama ko naman daw si nanay ay alam niyang ligtas na ako. Tinapos niya lang daw ang usapan sa ex niya para magkaroon sila ng pare-pareho ng closure. Ayaw ni Nola na may gugulo pa sa relasyon namin kaya kinailangan niyang kausapin ang masinsinan ng kanyang ex-boyfriend. Ang tungkol naman sa halik ay bigla lang daw siyang hinalikan ng lalaking yon dahil siguro sa sakit noon ay hindi ko na din nakita kung paano nasampal ni Nola ang kanyang ex dahil sa ginawa nito. Papa Dudut, natuloy ang kasal namin at napakasaya po nito. At ngayon ay dinadala na ni Nola ang aming magiging anak. Maraming salamat po, Papa Dudut. Sana po ay may napulot sa storyang ito kahit konti ang mga tagapakinig ninyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elliot. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang isang matatag na tahanan ay binubuo ng isang matibay na haligi at maliwanag na ilaw. Kaya ito tumatagal at nagiging tirahan ng isang pamilyang puno ng pag-ibig na pang forever. Pero kung ang nangungupahan sa isang bahay ay unti-unting kinakain ng anay, ay ibang usapan na ito at dapat nang pag-isipan para isalbagin yung pamilya.
Ikaw kapuso, naranasan mo na bang mangupahan? Dear Papa Dudut, noong grade 2 pa lamang ako ay nagkaroon ako ng hindi malilimutang leksyon na itinuro sa amin ng teacher namin noon. Ito ay ang basic needs ng isang tao. Ang food, clothing at shelter. Gusto kong simulan ang sulat ko sa leksyon na yan. Dahil may kinalaman sa shelter ang ibabahagi ko sa ating mga kabarangay. Ako po si Suzette at naging libangan ko po ang makinig sa inyong programa. Kaya ngayon ay gusto ko namang ikwento sa lahat ang buhay ko at ang nangyari sa aking pamilya. Matagal ko na ang kasintahan noon si Elijah sa probinsya, Papa Dudut. Taga Leyte po kaming dalawa at doon po kami lumaki at nagkakilala. Bata pa lamang ako ay kilala ko na si Elijah kahit 2 taon ang tanda niya sa akin. Naalala kong naging kalaro ko siya at nakita ko kung paano siya naging gwapong binata kaya madali niyang nakuha ang puso ko. Simple lang po ang buhay namin sa probinsya, Papa Dudut. Noong ko pa pinapangarap na kapag may pagkakataon ay gusto kong tumira sa Maynila. Gusto kong makakita ng artista, ng sine, ng tren, ng mga bagay na wala sa amin. Yan po ang pangarap ko noong bata pa lamang ako dahil puro magaganda ang naririnig ko mula sa mga taong galing sa Maynila para makipagsapalaran. Nang maging asawa ko si Elijah ay binigay naman niya ang lahat para mapakain ako. Meron siyang namanang lupa sa kanyang mga magulang na pinagtamnan namin ng gulay para gawin naming hanap buhay. Sa madaling salita ay hindi kami nawawala ng pagkain sa hapagkainan dahil sa pagsasaka, Papa Dudut. At tuwing malamig o mainit ang panahon ay may bahay kaming nasisilungan. Pero sa isip ko ay ayaw kong tumanda na doon na lamang kami ng mga anak ko. Gusto kong lumipat kami sa Maynila at magagawa lang namin yon kapag naibenta na namin ang lupa namin sa probinsya. Pwede namin gamitin ang pera para sa bagong buhay na gusto kong mangyari sa Maynila. Kaya walang araw at gabi na hindi ko kinakausap at kinukumbinsi si Elijah na ibenta na ang lupa nito. At lumipat na lamang kami ng mga anak niya sa Maynila, sa lugar na inaasam-asam ko na matutupad ang aking mga pangarap. Mahal, pwede ba tayong mag-usap? Oo naman. Tungkol saan, mahal? Tungkol sa sinasabi ko sa'yo. Mahal, hindi ba napag-usapan na natin ang tungkol dyan? Magtatalo na naman ba tayo? Mahal, sige na. Ayan ka na naman eh. Ano namang gagawin natin sa Maynila? Mas maganda rito sa probinsya. Lumipat na lang tayo ron. Ibenta na natin to para doon na lang tayo sa Maynila. Hindi pwede yan. Dito na ako lumaki. Dito na Mas tayo. magiging maganda ang buhay natin sa Maynila dahil maraming opportunity doon. Natitiyak kung gaganda ang buhay natin doon. Hindi tayo sigurado dyan, Suzette. Wala tayong tinapos. Wala tayong makukuhang matinong trabaho doon. Ito na nga ang plano, makinig ka. Kapag naibenta natin itong lupa na minana mo, magne-negosyo tayo doon. Negosyo? Ano namang negosyo? Naaalala mo si Mrs. Cruz? Sabi niya, sa sidewalk lang daw siya nagbibenta ng kung ano-ano. Pero malaking kinikita niya doon. Nakita ko nga nung umuwi siya, ang ganda ng suot at may mga alahas pa. Iba kasi talaga kapag nasa Maynila na tayo. Gusto ko rin na doon na mag-aral ang mga anak natin para kapag lumaki na sila, malapit na lang ang mga school na pang-college. Sige na, mahal. Ay, pag-iisipan ko yan. Hanggang ngayon yan pa rin ang sagot mo sa akin, pag-iisipan. Hanggang kailan? Isipin mo na ngayon, Elijah. Ayokong dito sa probinsya tumanda. Ayokong tumulad sa mga tao rito na ipinanganak at mamamatay din dito nang hindi man lang nakatikim ng buhay sa Maynila.
Gusto kong iparana sa mga anak natin yung nakikita ko sa TV. Hindi nga tayo nakakasiguro sa magiging buhay natin doon. Mahal naman. Pwede bang makontento na tayo dito sa probinsya? Wala naman tayong problema dito eh. Anong walang problema? Itong mabuhay dito, hindi ba to problema para sa'yo? Gusto ko lang naman makatikim na mamuhay sa syudad. Gusto kong maranasan yun at ng mga anak mo. Hindi mo ba alam na maraming nagbibigay ng scholarship sa Maynila para sa mga anak mo? Mahal. Puro ka mahal. Kung mahal mo talaga ako at ang mga anak mo, iisipin mo kami at ang kinabukasan namin. Mamaya na natin pag-usapan yan. Maghapunan na muna tayo. Ayokong kumain hanggat hindi ka sumasang-ayon sa gusto ko. Ibenta mo na kasi tong lupa mo. Pero pamana to ng mga magulang ko sa akin. Sayang naman. Anong gusto mo? Mabulok na lang kami rito sa lupang to? Gusto mong mag-araro ang mga anak mo hanggang sa pagtanda nila? Makasarili ka, Elijah! Sarili mo lang ang iniisip mo! Hindi totoo yan, mahal. Kayo, kapakanan nyo ang laging iniisip ko. Ang akin lang naman kasi, wala tayong kasiguraduhan sa magiging buhay natin doon. Natatakot ako na baka may mangyaring masama sa atin. Naririnig mo naman sa mga balita, di ba? Marami nga ako nabalitaan na bigla na lang may sinaksak sa gilid ng kalsada doon eh. Kahit naman dito sa atin may mga ganyan. Nung pista nga ng bayan, hindi ba nagkagulo rin? May sinaksak din doon? Walang pagkakaiba sa sinasabi mo. Kung yan ang inaalala mo, nasa atin na yon. Mag-iingat tayo. Ayoko rin naman na may mangyaring masama sa pamilya natin. Kaya pakiusap, pumayag ka na. Ay, ito ba talaga ang gusto mo? Sigurado ka na ba rito? Oo. Kaya ibenta mo na yung lupa mo para makalipat na tayo ng mga anak mo sa Maynila. Sige na. Ibenta na natin kung yan ang gusto mo. Ibig sabihin? Oo, pumapayag na ako. Lilipat na tayo sa Maynila. Talaga ba? Ibibenta mo na tong lupa? Papayag ka na, mahal? Oo na. Tawagin mo na yung mga anak natin para makakain na tayo. Salamat, mahal. Hindi ka nagkamali sa ginawa mong desisyon. Sana nga, mahal. O sige na. Tawagin mo na yung mga bata. Kumain na tayo. Noong narinig ko ang pagpayag ni Elijah sa kahilingan ko ay sobrang saya ko talaga, Papa Dudut. Napatalon pa nga ako sa tuwa at sa wakas ay matutupad ko na ang mga pangarap kong sa Maynila na tumira. Labis ang saya ko dahil ang perang makukuha namin mula sa lupa ay pwede kong ibili ng mga alahas at damit. Yun po ang nasa isip ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Naiinggit kasi ako sa mga babaeng nakakapangasawa ng may kaya dahil nakapagsusuot sila ng magandang damit at mga alahas. Hindi tulad ko na walang abubot sa katawan dahil mahirap lamang kami. Hindi naman ako nagsisi na si Elijah ang pinakasalan ko, Papa Dudut, dahil mahal ko siya. Kung naging mayaman lang talaga siya ay iba rin siguro ang naging buhay namin ng mga anak ko. Normal lang naman sigurong mag-isip ng mga ganito lalo na't may mga araw na nanliliit talaga ako sa katayuan namin sa buhay bilang mahirap. Lalo na sa bansa natin na sobrang hirap umasenso kung pagsasaka ang ikakabuhay mo. Ilang buwan din ang hinintay namin bago nagkaroon ng buyer ang lupa namin. Nang makuha namin ang bayad sa lupa ay agad kaming nag-alsabalutan ng aking pamilya papunta sa Maynila. Naisip ko noon na sa wakas ay magiging maganda na ang buhay namin. Nakahanap kaagad kami ng isang apartment, Papa Dudut. Hindi siya kalakihan pero malapit po ito sa EDSA. Sa Makati nakakalula ang tayog ng mga gusali at ang mga magagarang sasakyan na dumadaan. May nakapagsabi rin sa akin na sa mga matataas na gusali nakatira ang mga mayayaman. At ang tawag nila sa mga yon ay kondo. Kung may sapat na pera lamang kami ay tiyak na sa kondo ang gusto kong tirhan. Pero okay na ako sa apartment na pagmamay-ari ni Alberto. Nasa 40s na siya at unang napansin ko sa kanya ay ang malilikot nitong mga mata. Para niya akong hinuhubaran sa bawat titig niya habang kinakausap namin siya ng asawa ko sa unang araw ng paglipat namin sa bahay.
May tanong po ako. Sa inyo po ba tong bahay na pinapaupahan nyo? Sa akin nga. Ito ang naipundar ko matapos ang mahabang panahon ng pagiging OFW ko. OFW po pala kayo. Ang yaman nyo pala. Iba rin po talaga kapag nakapag-abroad, no? Maswerte lang ako. Siya nga pala, meron pala kayong sariling metro ng kuryente at tubig. Paalala lang, dapat on time kayo magbayad sa upa, kuryente at tubig. Ha? Opo, Mang Alberto. Bigla naman sumakit yung tuhod ko sa narinig ko. Uwi na lang itawag nyo sa akin. Huwag na Mang Alberto. 48 lang ako eh. Sige po kuya, pasensya na po. Ano nga ulit pangalan ng asawa mo? Suzette po. Hindi ba Suset? Kuya lang dapat? Opo kuya, salamat po. Maganda po itong pwesto ng bahay, malapit po sa EDSA. Nakita ko nga na malapit din to sa simbahan at mga bilihan. Naparenovate ko na rin tong bahay saka nagpalagay ng extension. Talaga po? Oo. Buti hindi ko talaga to binenta. Plano ko sanang ibenta to nun eh. Kuya, magpapahinga na po muna kami. Salamat po sa pagsalubong sa amin. Sige. Kung may kailangan kayo, katukin nyo lang ako. Diyan lang naman ako nakatira sa katabing bahay. Sige po, salamat. Ingat po kayo. Iba rin yung titig ng matandang yun sa'yo Napansin mo ba? Napansin mo rin pala? Kaya nga sinabihan ko na magpapahinga na muna tayo para makaalis na siya. Kinikilabutan ako sa kanya. Sa palagay ko nagandahan lang yun sa'yo. Naku baka mamaya pagsilosan mo yung matanda ha? Ano ka ba? Hindi no. Maganda naman talaga ang asawa ko kaya marami napapatitig. Pero kahit ganun, alam kong ako lang naman ang nasa puso mo, tama ba? Oo no, ikaw lang ang mahal ko. Pero nakakairita talaga yung titig ng Alberto. Hayaan mo siyang maduling sa kakatitig sa'yo. Wala namang makukuha yung matandang yun kahit buong maghapon ka pa niyang titigan eh. Kung sa bagay, yung upa lang ang makukuha niya sa akin. Mahal, heto na tayo. Nasa Maynila na tayo. Akala ko sa panaginip ko lang mararanasan tong pangarap ko na to. Pero naging totoo na. Salamat, mahal. Ganyan kita kamahal. Ngayon, ang kailangan ko na lang gawin, maghanap ng trabaho. Sigurado naman akong makakahanap ka. Pwede rin akong magtinda ng kung ano-ano tulad ng napag-usapan natin. Basta ang importante, masaya at buo tayong pamilya. Masaya at buong naninirahan sa Maynila. Mahal, gusto kong puntahan yung Luneta. Sumakay din tayo ng tren. Pwede tayong mamasyal bukas. Ay, gusto ko yan. Paniguradong matutuwa ang mga bata nito. Ay, sana itong paglipat natin dito, mabigyan tayo ng maayos na pamumuhay. Magtiwala lang tayo. Hindi ako magiging pabigat sa'yo, mahal. Pangako, hahanap din ako ng pagkakakitaan dito. Marami ditong pagkakakitaan, hindi tulad sa probinsya. Alam mo na. Sa bagay. Pero alam mo, namiss ko agad yung hangin sa atin. Hindi pa ata sanay yung ilong ko sa usok ng sasakyan. Masasanay ka rin. Hindi naman naaabot ang usok dito, basta isarado lang natin ang mga bintana. Tama. Basta, mamasyal tayo bukas ng umaga. Punta tayo sa Luneta. Yay! Salamat, mahal! Namasyal nga kami ng pamilya namin sa Luneta, Papa Dudut. First time naming sumakay ng tren sa tulong ni Alberto na siyang nagturo sa amin kung paano sumakay nito at makapunta sa Luneta. Nakita ko sa mga mukha ng anak ko ang saya ng araw na yon. Sobra ang pagkamangha ko sa laki ng Metro Manila, Papa Dudut. Ang ganda ng Luneta, malaki at parang sinasabihan ako nito na matutupad ko ang lahat ng pangarap ko sa aking sarili at sa pamilya ko. Hindi rin natiis na puntahan ang Divisoria at nakabili ako kaagad ng damit na gustong gusto ko doon. At peking alahas na kung titingnan mo ay parang totoo talaga. Naramdaman ko sa oras na yon na hindi na ako babalik sa probinsya dahil nasa Maynila lahat ng gusto kong mga bagay at ang lugar na ito lamang ang makapagbibigay ng gusto ko sa buhay. Pagka-uwi namin ng bahay ay kapansin-pansin talaga ang kakaibang titig ni Alberto sa akin. Parang may pagkamanyak talaga itong tumingin lalo na kung ako lamang mag-isa sa bahay. Sa takot ko ay sinabihan ko kaagad si Elijah tungkol dito. Sinabihan lamang niya ako na huwag na lamang siyang pansinin.
Mahirap din makahanap ng ibang malilipatan na kasing ayos ng tinitirhan namin. At eto na ang pinakamurang apartment na nakita namin. Sa isip ko, Papa Dudut, kaya siguro mura dahil manyakis ang may-ari. Pero tama naman si Elijah na wala kaming ibang ugnayan ni Alberto. Upa lang naman ang kailangan naming ibigay sa kanya kaya hindi ko na lamang siya pinapansin. Kahit na nagpapapansin siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sobrang iba ang buhay sa Maynila kesa sa probinsya. Sa unang buwan namin ay iba ang sinasabi ng ingay ng Maynila sa akin. Nangangahulugan itong maunlad ang lugar, nasasarapan ang tenga ko sa ingay at nakakaramdam ako ng enerhiya na magkakaroon din kami ng magandang future sa nasabing lungsod. Hindi malabong matupad ang mga pangarap ko sa aking sarili at sa mga anak namin ni Elijah dahil parang lahat ng gusto naming mangyari ay ibinigay naman sa amin. Tulad na lamang ng mabilis na pagkakahanap ni Elijah ng trabaho bilang construction worker. Ang sabi ni Elijah sa akin ay kakayanin niya ang trabahong ito para sa amin at sanay naman siya sa pangmalakasang trabaho. Habang nagtatrabaho si Elijah ay naisipan ko ring maglako ng kakanin sa kalye kasi medyo malaki nga ang cost of living sa Maynila kesa sa probinsya. At para na rin hindi mahalata ni Elijah na ang perang ipon namin na galing sa pagbebenta ng lupa ay ginagastos ko sa pagbili ng mga damit na gusto ko at pagpunta sa mga studio para makakita ng artista. Yun ang naging libangan ko, Papa Dudut, habang nasa eskwelahan naman ang mga anak ko. Pero dumating ang panahon na kailangan ko ring magkapera. Sinubukan kong maghanap ng trabaho at napasok ako sa isang factory. Hindi madali ang trabaho pero kapag dumating na ang sahod ay nakakabili ako ng mga bagay na gusto ko tulad ng branded na damit at mga gadget. Para sa akin lang ang sahod ko. Binibilhan ko naman ang mga anak ko ng maayos na damit nila at si Elijah ay bahala sa pagkain at sa upa ng bahay namin. Mahal, itong baon mong pananghalian baka malimutan mo. Mabuti na yung may baon ka para hindi ka na bumili. Salamat, mahal ah. Kailangan natin magtipid ngayon. Malapit na naman maningil si Kuya Alberto ng upa. Ay, singila na naman pala. Ayoko pa naman siyang harapin. Naiirita pa rin ako sa pagmumukha niya eh. Hayaan mo na yung tao. Ang importante, hindi ka naman niya inaano. Mga alas 5 ng hapon, nandito na ako. Ako nang bahala sa mga bata pag uwi nila galing eskwelahan. Sige mahal. O, sige na, kailangan mo nang umalis para iwas traffic. Matraffic pa naman ngayon. O sige mahal, una na ako ha. Pakis nga. Ingat ka pagpasok sa trabaho, mahal ha. Bye-bye. Bye mahal, ingat ka. Makapaghanda na nga nang makapasok na sa trabaho. Oh, bakit kumakatok si Elijah? Mahal, may naiwan ka ba? Oh, Mang Alberto, kayo pala. Bakit naman parang nakakita ka ng multo dyan, Suset? Nagulat lang po ako. Akala ko asawa ko yung kumakatok eh. Nagpunta ako rito para ipaalala sa inyo na malapit na ang due date ng renta nyo. Sana wag naman ma-delay. Parati na lang kayo na-delay. Kaya nyo pa bang umupa rito? Pagpasensyahan nyo na lang po pero makakabayad din po kami kaagad. Nakikita kong panay-bili mo ng damit at sapatos tapos na-delay kayo sa upa. Alam nyo naman na may kanya-kanya tayo pangangailangan. Kaya umaasa ako makakapagbayad kayo ng upa sa oras. Sige po Mang Alberto, pasensya na. Di ba sabi ko wag mo na akong tawagin Mang Alberto? Kuya na lang. Ganyan na ba talaga ako katanda sa'yo? Hindi pa naman ako matanda. Gumagalang lang po. Nakakaasiwa eh. Parang tingin ko mukha akong uugod-ugod kapag tinatawag niyo ako ng ganyan. Malakas pa kaya ako. Pero kung ayaw mo akong tawagin kuya, Alberto na lang. Ha? Ay sige po. Susubukan ko pong tandaan na tawagin kayong kuya. Basta wag niyo na pong masamain yung tawag ko sa inyo. Paggalang lang po yun. Talaga bang ginagalang mo ko? Oo naman po.
Eh bakit hindi ka makatingin sa mga mata ko? Po? Maganda ka, Suset. Alam mo ba yon? Ho? Ang sabi ko, maganda ka. Unang kita ko pa lang sa'yo, nagandahan na ako eh. Ang swerte ng asawa mo. Nakabingwit siya ng tulad mong maganda. Ako po ang maswerte. Gwapo po si Elijah at mahal niya ako. Talaga ba? Ay, sige na po. Kung wala na po kayong ibang sadya, kailangan ko nang maghanda. Papasok pa po ako sa trabaho eh. Basta kung may kailangan ka, Suset, huwag kang mahiyang lapitan ako, ha? Sige po, salamat po. Sara ko na po itong pinto. Papa Dudut, gusto ko na noong sigawan si Mang Alberto ng mga oras na yon. Kinikilabutan kasi ako sa kanya tuwing magkausap kami na para bang may balak siyang gawin sa akin. Pero sa loob-loob ko ay kailangan kong maging mabait sa kanya dahil gipit kami ng panahon na yon. At baka ma-delay na naman ang bayad namin sa upa. Ubus na noon ang perang dala galing sa probinsya. Nagamit ko na rin ng pera para bilhin ang mga bagay na gusto ko. Naiinis ako sa sarili ko, Papa Dudut. Ayaw kong umabot kami sa sitwasyon na pagsisihan namin ang ginawa naming paglipat sa Maynila. Wala akong magawa kundi ang pakisamahan si Mang Alberto at magpa-cute kapag kinakausap niya ako habang humihingi ako ng palugit na oras para sa pagbayad sa upa. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko noon na gastusin ang bayad sa upa sa ibang bagay. Pilit ko itong itinago kay Elijah dahil ayaw kong malaman niya ang ginagawa ko at baka sisihin pa niya ako sa hindi magandang buhay namin sa Maynila. Gayon pa man ay positibo akong malalampasan namin ang problema dahil may trabaho naman ako sa pabrika. Makakaipon din ako para sa pambayad sa upa. Kailangan ko lang na disiplinahin ang sarili ko na huwag gumastos sa mga bagay na para sa luho lamang. Papa Dudut, iba talaga ang tono ng pananalita ni Mang Alberto tuwing magkausap kami. Kailangan na daw niya talaga ang upa dahil may paggagamitan siya nito. Siyempre, ginawa ko pa rin ang makakaya ko na pakiusapan siya pero may iba siyang sinabi sa akin para hindi na ako maghirap sa paglikom ng pera na pambayad sa upa. Ang sabi niya sa akin ay ibigay ko na lamang ang katawan ko sa kanya. Ito ang magiging pambayad ko sa upa. Pero tumanggi ako, Papa Dudut. Hindi ko kaya ang hinihingi niya. Mga ilang beses din niya akong kinukulit pero hindi ako nagpatinag. Sinubukan ko siyang sindakin at nag-warning na ipapabarangay ko siya kapag pinilit niya ang gusto niya. Ayaw kong malaman ng asawa ko na hindi kami nakakabayad sa upa dahil ang alam ni Elijah ay nakapagbabayad kami. Hindi alam ng asawa ko na ang perang pambayad sa upa ay nagagamit ko na at hindi ko binabayad sa upa, Papa Dudut. Sino yan? Ako to, si Alberto. Pwede mo ba akong pagbuksan? Ano bang kailangan mo? Bakit ka na naman nandito? Pwede bang buksan mo muna tong pinto para makapag-usap naman tayo na maayos? Pumasok ka. Salamat, Suset. Pwede bang sa susunod na linggo na lang yung upa namin? Pangako babayaran ko na talaga. Ilang beses ka nang nangako na magbabayad. Pero hanggang ngayon wala pa rin eh. Promise talaga sa susunod na linggo, makukuha mo na yung bayad. 4 na buwan na kayo hindi nagbabayad. Sabi mo sa akin, huwag akong magsabi sa asawa mo pero hindi na maganda tong nangyayari. Aba, malaking pera rin yung 4 na buwan na renta. Alam ko, kaya nga nagmamakaawa ako na pagbigyan mo pa ako eh. Hahanap ako ng paraan para makabayad sa'yo. Bigyan mo lang ako ng oras kahit 1 linggo lang. Bakit kasi hindi mo na lang tanggapin yung inaalok ko sa'yo? Bawat araw na nakikita kita, hindi ko matiis na hindi manabik sa'yo eh. Gusto kitang mahalikan at maangkin, Suset. Pwede ba huwag ka nga magsalita ng ganyan? Eh di kung ayaw mo, sige, magbayad ka na. Kailangan ko yung pera bukas. Kung hindi ka pa magbabayad, yung asawa mo sisingilin ko. Alberto naman, huwag naman ganun.
Magagalit sa akin si Elijah kapag nalaman niyang hindi pa kami bayad sa upa. Aba, hindi ko na problema yon. Suset, simple lang naman yung kondisyon ko para makabayad ka na. Ibigay mo yung sarili mo sa akin. Simple? Anong simple ron? Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Wala kang perang pambayad eh. Kung gusto mo talaga makabayad sa upa, gawin mo yung gusto ko. Sige na, pumayag ka na, Suset. Sandali, ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Sige, tanggihan mo pa ako. Kapag ako napuno, ipapabarangay ko kayo. Gusto mong malaman ang asawa mo ginagawa mo? Suset, ako na lumalapit sa'yo para mawala na yung problema mo. Umayag ka ng maikama kita. Wala naman dito si Elijah at mga anak mo eh. Solo natin ito bahay. Walang makakaalam ng gagawin natin. Walang makakakita. Tayong dalawa lang. Oh, ano? Payag ka na? Basta ipangako mo sa akin na walang makakaalam nito. Siyempre naman. Atin natin lang ito. Ano? Pumapayag ka na ba, ha? Oo, payag na ako. Pero pag may nakaalam nito, malalagot ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Secret lang natin ito. Sige na, tapusin na natin to. Ang ganda mo talaga, Suset. Pagkatapos nito, bayad na kami sa upa ha. Oo, bayad na kayo. Ano ba hinihintay natin? Tara na dun sa kwarto. Bilang kabayaran sa upa ng bahay ay ibinigay ko ang sarili ko sa kanya sa kama. Naging kabayaran ang laman ko para sa upa namin sa bahay. Noong araw na may nangyari sa amin ay hindi humupa ang pag-agos ng luha sa aking mga mata. Natanong ko sa aking sarili kung bakit humantong sa ganito ang lahat at bakit binigo ako ng Maynila. Hindi lang isang beses na ipinagamit ko ang sarili ko kay Alberto. Tuwing wala kaming pambayad ng renta ay katawan ko ang ginagamit ko, Papa Dudut. Ang lahat ng ito ay ginagawa ko dahil sa pride. Kahit na niloloko ko na ang sarili ko ay ayoko pa ring aminin na mali ang naging desisyon naming lumipat sa Maynila. Ayoko kasing masira at mawala ang tiwalang ibinigay sa akin ni Elijah. At baka isipin nitong sayang lamang ang ginawa niyang pagpayag sa kagustuhan kong lumipat. Itinago ko ang lahat kay Elijah, Papa Dudut. Maraming beses akong umiiyak sa loob ng banyo at parang nandidiri sa aking sarili. Tuwing kaharap ko ang asawa ko ay parang may mga mata si Alberto na nakatingin sa katawan ko at nagpapakasasa na gawin ang lahat hanggang sa hindi ko na nga kilala ang aking sarili. Inisip ko na lamang ng mga panahong yon na ayaw kong iluwa ang pagkapasok ko sa desisyong pagbenta ng lupa ni Elijah sa probinsya para lamang masunod ako na makalipat kami ng Maynila, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Maraming beses na may nangyari sa amin ni Alberto, Papa Dudut. Maraming beses kong pinagtaksilan si Elijah sa mismong kwarto namin. Kung noon ay parang pambayad lamang sa upa ang dahilan ng ginagawa ko, naglaon ay naging paraan ko na rin po ito para makakuha ng pera pambili sa mga luho ko. Sa isip-isip ko ay isang lalaki lang naman ang gumagamit sa akin at maliban sa asawa ko. Kadiri man pero tiniis ko na lamang ito, Papa Dudut. Hindi pwedeng umuwi kami ng probinsya at hindi pwedeng magmukha kaming mali sa desisyon. At ayaw kong pagtawanan kami ng mga taong kilala namin sa probinsya. Ayaw kong makarinig ng anumang salita galing sa kanila. Naging rutina ng bawat araw ko na kapag wala si Elijah ay doon ako kay Alberto. Ako naman ang inuupahan niya. Siya naman ang nagbabayad ng pera para matikman lang ang sandali na inaangkin niya ang buo kong katawan. Sa loob-loob ko ay maalis din ang dumi kapag naliligo na ako. Para sa akin ay isang trabaho lang ang lahat. At wala namang nakakaalam nito at may mga oras na nagtataka si Elijah kung bakit
Nakakabili ako ng mga gamit at alahas para sa sarili ko at sa mga anak namin. Ang sabi ko na lamang ay galing ito sa sahod ko sa pabrika at mura lamang ang bili ko. Ang mga alahas naman ay hulugan. Wala siyang kaalam-alam na pinapaupahan ko na rin ang sarili ko kay Alberto. Pero dumating ang araw na kinakatakutan ko ang mahuli kaming dalawa ni Alberto ng asawa ko. Suset? Pumasok ka na, dali. Baka may makakita pa sa'yo. Sobrang miss na kita. Gigil na ako sa'yo. Ikaw naman, para kang aso na hindi nakakain ng ilang araw. Siyempre, iba ka kasi. Sandali lang. Pwede bang doon na sa kwarto? Ingat naman tayo. Tandaan mo, pareho tayong malalagot kapag nahuli tayo. Alam ko naman yun. Ilang beses na natin itong ginagawa. Pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Natatakam pa rin ako sa'yo. Alam mo nang siste, amin na muna yung bayad mo. Ito naman, hindi naman kita tatakasan. Babayaran kita. Nung isang araw nga nakalimutan mong magdala ng pera. Dali na, may mga bibilin pa ako mamaya. May nakita ako sa mall, ang ganda, bagay yun sa akin. Lahat naman bagay sa'yo kasi bukod sa maganda ka, abay sexy ka pa. Naku, binobola mo pa ako. Hindi ha, totoo yun. Sige na, doon na tayo sa kwarto. Gusto ko na matinding laban ngayon. Bakbakan ito. Mukha mo parang hayok na hayok. O sige na, doon na tayo sa taas. Kahit paglakad mo, iba pakiramdam ko eh. Natatakam na talaga ako. Para ka talagang aso. Asong naglalaway sa'yo. Pero teka, bago tayo pumasok sa kwarto, ibigay mo muna yung pera. Ito naman. O sandali. O yan, sapat na yan. Yan ang gusto ko, yung nagbabayad ka agad. O ano, pwede na. Oo, pwede na. Pumasok ka na sa kwarto. Yan ang sinasabi ko. Abay sige na, humiga ka na. Oh, halika na dito, dali. Akin ka ngayon, Suset. Suset, ano to? Elijah? Ang baboy nyo! Walang yakang matanda ka! Mahal! Kuminahon ka! Kailan pa to? Kailan pa kayo nagpapabuyan dito? Napakawalang hiya nyo! Sa sariling kwarto pa natin yung ginagawa, Suset! Ang hahalay nyo! Hindi na kayo nahiya! Sandali lang, magpapaliwanag ako. Ano yung hawak mo, Suset? Pera ba yan? Nagpapabayad ka sa matandang to? Binibenta mo dangal mo dito sa hayop na to? Kaya pala kung ano-ano nabibili mo. Nakakahiya ka, Suset! Nakakahiya ka! At ikaw naman walang hiya ka! Ha? Ikaw nga dito! Bitiwan mo ako! Hindi kita bibitawang hayop ka! Yang asawa mo malandi! Binabayaran ko naman siya! Wala akong kasalanan! Kapal na mukha mo! Elijah! Tama na! Lumabas ka na, Alberto! Dalian mo! Walang hiya kayong dalawa! Pinagmukha niyo akong tanga! Mga baboy kayo! Halos gusto ko na lamang na lamunin ako ng lupa sa tagpong yon, Papa Dudut. Grabe ang bugbog na inabot ni Alberto. Ayaw siyang tigilan ni Elijah sa kakasuntok. Kinailangan pa naming humingi ng tulong para lamang matigil ang dalawa sa pag-aaway nila. Hiyang-hiya ko sa sarili ko sa isang iglap ay hindi lang nabunyag kay Elijah ang ginawa namin ni Alberto kundi pati na rin sa mga kapitbahay namin. Ito na nga siguro yung kabayaran ng kasinungalingan at mga katarantaduhang ginawa ko para lamang mabili ko ang mga gusto ko. Isa akong material girl na hindi naaayon ang paraan para makuha ang bagay na gusto ko. Hiyang-hiya ko sa mga anak ko dahil nagkaroon sila ng inang tulad ko na kumapit sa pera at kayang gumawa ng kababuyan para lamang sa mga material na bagay. Iniwan ako ni Elijah at isinama niya ang mga anak namin. Nanliit ako sa sarili ko, Papa Dudut. Hindi ko maipaglaban ang mga anak ko dahil
wala rin akong mukha para bawiin ko sila. Dahil tama ang sinabi ni Elijah na wala akong magandang asal na pwede kong ituro sa mga anak ko dahil sa nagawa kong kasalanan. Nabahira ng dignidad ko bilang isang ina nila. Pero hindi ko matiis na hindi ko kapiling ang mga anak ko. Kaya naman pinuntahan ko sila sa kanilang nilipatang bahay. Isa itong maliit na bahay sa squatters area. Naiyak ako pagkakita ko sa lugar. Hindi po ito ang pinapangarap ko para sa kanila. Hindi ito ang Maynila na pinangako ko sa mga anak ko. Nanlumo ako sa mga naging kalagayan namin, Papa Dudut. Kung hindi kami lumuwas ng Maynila at hindi namin ibinenta ang lupa sa probinsya, ay hindi siguro umabot sa ganito ang lahat. Pero nandito na ito at dapat ko itong harapin. Ang masakit bilang isang ina ay yung hindi ko makita ang mga anak ko, Papa Dudut. Nilayo sila dahil sa kasalanang nagawa ko. Walang paglagyan ng sakit sa puso ko at parang pinagsakloban ako ng langit at lupa sa mga nangyari sa akin. Huli na noong malaman kong binalik na pala sa Leyte ni Elijah ang mga anak ko. At alam na rin ng mga kamag-anak niya at pamilya ko ang nangyari sa amin. Anong ginagawa mo rito, Suset? Gusto ko lang makita yung mga anak natin. Namimiss ko na sila. Ganun ba? Buti nahanap mo kung nasan ako. Tinanong ko yung tiyahin mo. Sabi niya dito ka raw sa pinsan mo tumutuloy. Elijah, ina ako. Sana maintindihan mo ang nararamdaman ko. Ina ka? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ina ka nga pero anong ginawa mo? Nilagay mo kami sa kahihiyan. Kinailangan ko silang ibalik dito sa Leyte para kahit papano malayo sila sa kahihiyan na ginawa mo. Nandun sila ngayon sa pinsan ko. Kung gusto mo silang makita, puntaan mo sila ron. Elijah naman eh. Anong inaarte-arte mo dyan? Elijah, patawarin mo naman ako. Patawarin niyo na ako, Elijah. Mahal. Suzette, hindi ganun kadali ang magpatawad. Naging tapat ako sa'yo. Nung pinili kitang maging asawa, naging tapat ako. Nasa tao naman yun eh. Binigay ko naman lahat sa'yo ah. Lahat ng gusto mo, binigay ko sa abot ng makakaya ko kahit na mahirap lang ako. Sana, kung gusto mo pala ng material na bagay, hindi ako ang pinili mo. Sana hindi ako ang pinakasalan mo. Hindi na kita kilala, Suzette. Hindi na ikaw yung babaeng pinakasalan ko. Hindi, Elijah. Pinili kita dahil mahal kita. Anong mahal mo ako? Pera ang mahal mo. Binuka mo yung hita mo para sa pera ni Alberto. Oo na, humilata ako. Ibinuka ko ang mga hita ko. Pinagamit ko ang katawan ko sa malisyosong may-ari ng inuupahan natin. Aminado naman ako ron. Nagipit lang ako. Totoo ba itong naririnig ko? Nagipit? Rason ba yan para gawin mo yun? Tama ba yun, Suzette? Tama bang magpakababa ka at umabot ka sa punto na pati katawan mo ibibenta mo? Nabulag lang ako sa material na bagay, pero mahal ko kayo. Ikaw at ang mga anak ko. Kayo ang buhay ko. Mahal? Umalis ka na, Suzette, abang kaya ko. Alam mo, tiniis ko ang sumbat sa akin ng mga kamag-anak ko para lang masunod ko yung gusto mo. Yung pangarap mo na tumira sa Maynila. Wala na akong uuwian dito sa Leyte kasi nga binenta ko yung lupa ko para sa kapritsyo mo. Wala na rin akong pwedeng pagkakitaan ngayon. Wala na. Wala na yung pinamana sa akin ng mga magulang ko. Lahat ng yun nangyari nang dahil sa'yo. Tama ka sa lahat ng sinabi mo. Kasalanan ko to. Mali ang desisyon nating pumunta sa Maynila. Mali ang akala ko na makapagbibigay yun ng magandang buhay sa atin. Hindi ko naman inasahan na hahantong sa ganito ang lahat eh. Alam mo kung ano yung mas nakakahiya? Yung ginawa mo. Pinaupa mo yung katawan mo kay Alberto.
Kapal ng mukha mo! Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Sobrang sakit nun, Suset. Kasi mahal na mahal kita eh. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak ko. Pero dahil sa ginawa mo, wala nang natitira ni katiting sa puso ko na pagmamahal para sa'yo. Sinira mo lahat, Suset. Sinira mo ang pamilya natin. Sinira mo! Tatanggapin ko lahat, Elijah. Totoo na sinira ko nga ang pamilya natin. Sinira ako dahil sa ambisyon ko, dahil sa mga pangarap ko. Nasilaw ako sa mga material na bagay. Naghangad ako ng hindi ko pala kaya. Sobrang tayog ng gusto kong marating pero heto, sa putikan ako bumagsak. Sige na, Suset, umalis ka na. Wala na tayong pag-uusapan. Umalis ka na dahil ayoko nang makita ang pagbumukha mo! Tama talagang nasa huli ang pagsisisi, Papa Dudut. Hindi mali na sinisisi ko ang desisyong pumunta kami sa Maynila. Ang mali ay ang pagkakahumaling ko sa mga material na bagay. Hindi ako naging masinop sa pera at kung marunong lamang akong magpigil ay hindi sana humantong sa ganito ang lahat. Kung ginamit ko lamang sa tama ang perang galing sa pagbebenta ng lupa ay hindi sana humantong na pati sarili kong katawan ay benenta ko. Dahil hindi ko kayang umuwi sa probinsya ay lumipat at kumuha ako ng maliit na kwarto na aking inuupahan. At dahil sa hindi rin ako na-renew sa pabrika ay napilitan ako mamasukan bilang kasambahay, Papa Dudut. Okay na rin sana ang lahat pero nalaman kong buntis ako at si Alberto malamang ang ama nito dahil ang alam ko ay nag-iingat na si Elijah na mabuntis ako. Nagsusuot siya ng proteksyon tuwing may nangyayari sa aming dalawa. Dahil para sa kanya ay tama na ang 2 anak para mabigyan niya ng mabuting kinabukasan. Kaya po ako sumulat sa inyo ngayon dahil litong-lito ako. Wala namang kasalanan ng bata kaya nag-decide akong ipagpatuloy ang pagbubuntis ko sa kanya. Mabuti't mabait ang mga amo ko at hindi nila ako tinanggal kahit na buntis ako. Ang hiling ko lang sa ngayon ay sana'y magkaayos na kami ni Elijah. Alam kong hindi na tulad ng dati ang magiging tingin niya sa akin pero gusto kong magkabalikan kami at gusto kong magkasama kami ng mga anak ko. Gusto kong buo kami ng pamilya ko. Gusto kong magsimula uli kami. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut, at sana po ay matulungan ninyo ako sa katanungan ko sa buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Suset. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever